Kung paulit-ulit na nagkakasakit ang alaga mo, hindi yan basta nangyayari. May mali sa pinanggalingan ng iyong mga materyales. Sa video na ito, papakita ko sa iyo kung bakit may mga linyada na madaling tamaan ng sakit. Hindi ito basta nangyayari, may pattern yan. At sa dulo, bibigyan kita ng malinaw na paraan kung paano ka pipili ng matibay na linyada para hindi ka paulit-ulit sa problema. Ngayon, diretso na tayo. Hindi pantay-pantay ang resistensya ng bawat linyada. May iba na kahit konting lamig o stress, bumibigay na agad. May iba naman na kahit pabago-bago ang kondisyon ng panahon, tuloy-tuloy lang sila. Parang walang epekto. Pero ang tanong dyan, bakit? Hindi ito basta sumusulpot na lang, hindi rin dahil sa pakain lang, kadalasan talaga nasa pinanggalingan nila. Kung ang pinanggalingan ng linyada ay may history ng pagiging sakitin, hindi nawawala yan basta-basta. Kahit ilang henerasyon na ang lumipas, lalabas at lalabas yan kung hindi mo inaayos ang pagpili. Simple lang, kung sakitin ng magulang, mataas ang tsansa na mamanahin din yan ng mga kanilang anak. Kaya nga kahit maganda ang itsura o magandang kumilos kung hindi mo tinitingnan ang history ng kanilang kalusugan, doon ka madadali niyan. Ang sumunod naman ay ito yung madalas na hindi napapansin. Kapag paulit-ulit mong pinagsasama ang magkakamag-anak o nag-i-inbreeding ka, lumalabas talaga ang kahinaan, hindi lang sa itsura pati sa resistensya. Sa umpisa mukhang okay, pero pagka tumagal na mapapansin mo mas madali silang tamaan kumpara sa ibang linyada. Hindi ito basta opinion lang, ito ang totoong nangyayari kapag lumiliit na ang variation o yung bahagyang pagkakaiba-iba nila. Ang sumunod dyan, marami ang pumipili base sa itsura o performance lang. Pero hindi na tinitingnan kung gaano katibay sa sakit ang kanyang mga alaga. Kung ang breeder mo ay madaling tamaan ng sakit, kahit gaano pa kaganda, ipapasa niya yung kahinaan na yan sa kanyang mga anak. Dito nagkakamali ang marami. Nakatingin lagi sa panlabas, hindi sa tibay. Sumunod dyan, hindi talaga lahat ng breeder dapat agad na ginagamit natin. Dapat nakikita mo muna kung paano siya mag-handle ng stress sa pabago-bago ng panahon sa simpleng kondisyon. Kung konti pabago-bago lang ng panahon, bumibigay na malinaw na may kahinaan yan. Kung hindi mo chinecheck, dadala ang problema sa susunod na henerasyon. Sumunod dyan, ito pa, sobrang protektado ang pagpapalaki, hindi na de-develop ang natural na panlaban ng kanilang katawan. Parang tao lang yan, hindi nasasanay, mahina. Kaya may mga linyada na nasanay sa hirap, mas tumitibay. Ang sumunod, hindi naman kasi lahat talaga ng linyada ay bagay na pagsamahin. May mga kombinasyon na hindi nagtutugma pagdating sa resistensya. Kaya minsan, imbis na gumanda, lalo pang humihina. Dapat marunong ka pumili ng ipapasok na linyada. Hindi basta sikat lang o uso. Sumunod, ito ang madalas na minamaliit. Malaki ang epekto ng inahin sa lakas ng sisiw. Kung mahina ang inahin, mamanahin niya ng mga aanakin. Kaya hindi sapat na magaling lang ang tandang. Dapat pareho silang matibay. Sumunod, kung pinapayagan mong manatili ang mga sakitin sa iyong yada, nag-iipon ka lang ng problema. Kahit gaano pa kaganda yung linyada, kung hindi ka marunong mag-alis ng mahihina, babagsak ang kalidad ng iyong mga palahi. Ito ang disiplina na kailangan. Sumunod, kung wala kang record, hindi mo makikita ang pattern. Hindi mo malalaman kung saan nagsisimula ang problema. At dahil hindi mo alam, uulitin mo lang ang parehong pagkakamali taon-taon. Ayun, alam mo na kung bakit may mga linyada na madaling tamaan ng sakit. Pero ang mas mahalaga, paano mo ito iiwasan? Una, piliin mo yung may mga history na matitibay sa iba't ibang kondisyon. Hindi lang sa isang setup. Sabihin, kahit saan mo sila ilagay, pabago-bago ng panahon, pabago-bago ng lugar, hindi sila nagiging sakitin.
Kalawa, iwasan yung sobrang dikit o yung sobrang inbreeding na pagpapalahi. Pansin mo na humihina talaga sila. Ikatlo, huwag gamitin agad ang breeder. Obserbahan mo muna. Ikaapat, tanggalin ang mahihina kahit gaano pa kaganda yan o sakitin, baliwala yan. Ikalima, panatilihin ang simpleng exposure para ma-develop ang natural na panlaban. Ito ang practical na paraan para maiwasan ang paulit-ulit na problema. Sa huli, ang tibay sa sakit, pinipili yan. Hindi yan dumarating na kusa. Kung mali ang pinili mo, kahit anong pakain o alaga, babalik at babalik ang mga problema. Kung gusto mo mga ganitong klase ng practical na kaalaman, i-like mo ang video, subscribe mo na rin ang channel at i-share mo na rin ito sa mga kakilala mo nag-aalaga para maiwasan nila ang parehong pagkakamali. Comment ka rin anong linyada napapansin mong madaling tamaan at anong ginagawa mo para maayos ito. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabongista TV.